Ayan, so okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa Impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas tanghali maging sa gabi tayo may magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay October 26, 2023. Ngayon po ay Huwebes. Aba, talagang 26, 27, 28. 2 days na lang ang pangangampanya ng ating mga kandidato sa barangay. Ano? Kasi Sabado at Linggo, Sabado hanggang Sabado lang. Pagdating ng Linggo, 29, pahinga. Pagdating ng October 30, election day, ano? At magkakaroon po ng liquor ban, mabya. So, doon po sa hindi mapakali, hindi makatulog, na hindi nakakainom ng alak, ay pahinga muna kayo ng at least isang araw, ano? Kasi October 30, bali ano. So ayan, so doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, magandang gabi po sa inyo. Ganon din po sa lugar ng Cavite, diyan po sa lugar ng Laguna, diyan po sa Batangas, maging diyan po sa lugar ng Camarines Sur, Maray Nabanggi po sa Indo, Gabos. Opo, dito naman sa Metro Manila, maghapon, maganda po yung panahon, ano, hindi po tayo nakaramdam ng ulan. Hindi po katulad nung Lunes, Miyerkules, tapos sa Martes, ay ba naman nadali tayo ng ulan nung Martes, ano, malakas. Pagdating po natin ng pagdating ng hapon, kami po ay naligo din dahil sa ulan. Opo, so ganun din, ano. So nung nakaraan na interview po natin ang Substation 6 diyan po sa barangay Don Bosco, na interview rin po natin yung Substation 7 diyan po sa San Valley at Merville. At kanina po napaunlakan din po tayo nito pong si Police Major Alan P. Hernandez. Diyan po sa lugar ng Baclaran. Opo, so tayo po ay humingi ng update dahil po yung lugar ng Baclaran ay may 4 na grupo po dyan yung kumakandidato, na kung saan ay tila nagiging maganda ang kanilang pangangampanya mula po October 19 hanggang October 26. Hanggang ngayon, maganda po ang kanilang pangangampanya. Talagang malayang-malaya, bagamat sabi nga po, medyo nagkakaasaran, medyo siyempre po kapag kayo ay araw-araw nangangampanya at minsan kayo po ay nagkakanda sa lubong, yung pong kantsawan niyan, hindi talaga nawawala. At yung pong ating mga supporters, leaders, every now and then, mas hyper pa sila kaysa doon sa mga kandidato. Opo, so maganda po, basta importante, bagamat nagkakaroon po ng konting asaran, nagkakaroon po ng konting pikunan, ang napaka-importante po sa lahat, huwag po kayo magkaroon ng sakitan. Opo, dahil malinaw na ang bawat kandidato na tumatakbo sa kasalukuyan, ang sabi nga po nila, sila po ay magsisilbi para sa bayan, magsisilbi para sa barangay.
So wala po doon ang usapan, wala po doon ang puwang na kayo po ay makikipag-away sa kapwa nyo kandidato. Wala po yun. Opo, so yun po ang good news dahil doon po sa lugar ng San Valley, Merbel, maganda po ang labanan, maganda po yung kanilang pangangampanya. Ganon din dito po sa lugar ng Don Bosco, maganda po ang labanan dyan, close fight, tapatan ang laban sa pagitan po ni Kapitan Mar Jimenez, ganon din po ni Kapitana Chuna Navarro. The best po yan. Opo, so ang nagiging laban ngayon na nagiging mainit ang usapan, nagiging mainit ang isyo dito po sa lugar ng Munwok na kung saan may kandidato po dyan na tila ayaw patibag, ayaw pa, sabi nga nila pagdating sa laban, talagang laban sa pangampanya, laban sa mga tarpaulin, laban po doon sa usapang bigayan, nandiyan po sa lugar ng Munwok. At sinasabi nga po ng lugar ng Munwok ay may tinatawag na may poste, sabi nga po nila, talagang may bigayan na, may QR code pa. Opo, pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko po muna na ilabas po natin ito pong ating interview kay Police Major Alan P. Hernandez, ano? Opo, tama, dahil sa kasalukuyan, opo, siya po ay nagbigay ng update dyan po sa Barangay Baclaran. Opo, Mr. Chairman, please, ayan, okay. Okay, Sir, bali nagiging maganda po pala ang takbo ng ating mga politiko o takbo ng kanilang pangangampanya. So, itatanong ko lang sa inyo, Sir, pagdating po ng eleksyon, kung okay lang po sa inyo, kumusta po yung deployment at saka yung mga tauhan nyo, Sir, yung manpower, may day off po ba sila? Simula po bukas, Sir, October 27, lahat po ng personnel po ng ating pong substation at buong Paranaque po, Sir. Opo. Wala pong day off. Full force po lahat po ng kapulisan ng buong Paranaque simula October 27 hanggang makatapos na po ng undas. So tuloy-tuloy po ang kanilang trabaho? Opo, Sir, lahat po, Sir. Wala pong exemption bukod sa paternity, maternity, tsaka sick leave lang po, Sir, ang pinapayagan po. Hindi pumasok, Sir. Pero the rest po, Sir, is full force po lahat. Buong police ng Paranaque. Po, ibig sabihin, itong ating sa mga kababayan, Sir, kung sakaling may problema o may mga inaing o gustong ilapit dito po sa inyong tanggapan, ibukas po ito 24/7. Opo, Sir. Opo.
Oo. Kung okay lang po sa inyo, sir, siguro panawagan na lang po sa ating mga kababayan. Ganun din po doon sa mga ating mga kababayan na tumatakbo bilang kagawad, chairman o kaya sangguniang kabataan na ang kanilang pangangampanya total malapit na. Siguro po, sir, panawagan sa magandang gabi. Sa kasalukuyan po nandito tayo sa Substation 1 ng lungsod ng Parañaque na ito po ay nasa lugar ng Baclaran. At sa kasalukuyan po at tayo po ay nagpapasalamat dito kay Police Major Alan P. Hernandez dahil sa kasalukuyan po ay pinagbigyan po tayo bagamat busy po siya sa kanyang gawain dito po sa kanyang area of responsibility at bibigyan po tayo ng update tungkol po sa mga kaganapan dito po sa kanyang barangay. Sir, good evening po. Magandang gabi po sir sa lahat po ng nakikinig at taga-subaybay po ng Parañaque Net Radio po. Yes sir, kung okay lang po sa inyo, hingi po kami sa inyo ng update tungkol po dito sa kaganapan dito po sa ating barangay, lalong-lalo na po sir dito sa usapin na parating na barangay election. Balik po sa ating pong status po ngayon ng ating pong barangay and SK elections. Bali, ikaw-conduct na po itong ating pong mga candidates ng kanya-kanya pong proclamation rally na ginaganap usually po tuwing gabi. Ang tuwing intervention po ng ating kapulisan po ay nagkaroon po tayo ng augmentation from Philippine Air Force. Nagkaroon po tayo ng additional security forces po para po maiwasan kung meron ng hindi inaasahang pangyayari na huwag naman po sana. Yan naman po. Tapos ang ating po sitwasyon or peace and order sa sasakupan po ng buong Baclaran relatively peaceful naman po as of this time po sir. Yes sir, ang pagkakalam po namin dito may 3 grupo po rito na tumatakbo sa barangay levels at ganoon din po sir sa ating mga kabataan medyo malaki-laki po ang mga politikong umiikot po dito sa inyong nasasakupan. Kung okay lang po sa inyo sir, mayroon po ba silang ibinibigay na schedule ng kanilang rally maging sa kanilang pag-ikot by deal or hotel? Bali po sir, correction lang po, hindi po 3 grupo lang po. Bali 4 po silang tumatakbo. Okay. 4 po sir. Bali sila po ay atin pong pinakausap at inaalam kung anong po mga schedule nila para po mabigyan po natin sila ng seguridad sa kanila pong ginagawang aktibidades regarding po sa barangay and SK election. At kapag po nibigay po nila sa amin ng schedule, kami po ay nagbibigay ng additional security po para sa, hindi naman po para sa kanila, pero po para po sa lahat yun. Opo, sir, sa inyo pong pagkakalam, ngayon po ay nasa October 26 na, no? Sabo sir. Na kung saan halos 4 na araw na lang po, eleksyon na. Opo, kung okay lang po sa inyo, ilan po bang presinto dito po sa ating Baclaran, yung mga paaralan natin? At kung okay lang po sa inyo, sir, kumusta naman po ang magiging deployment ninyo pagdating sa araw ng eleksyon at ganoon din po doon sa usapin ng liquor ban? Sabo sir. Bali, ang ating pong ang Baclaran po ay nahati po sa 3 school. Binubuo po ito ng barangay Baclaran Central Elementary School na nalipat ng Barangay Central Elementary School Unit 1 at Unit 2. Pero po yung Unit 1 ay nilipat po sa barangay Baclaran Parañaque National High School Baclaran sa annex sa kadahilanan na yung pong building ng Unit 1 ay hindi na po may mga konti pong mga defects, may mga konti pong crack na naging epekto po nung nakaraang lindol. Hindi na po siya ganun ka-safe para po gamitin ng ating pong mga botante. Kaya po nagpasya po ang ating pong Comelec at ang ating pong elementary school na ilipat na lang po pansamantala ang gagawing botohan sa Parañaque National High School Annex. Ito po ay binubuo ng 57 na presinto para po sa barangay elections, 23 naman po para sa SK, tapos ang Unit 1 na nilipat nga po sa Parañaque National High School, 25 at 10 naman po sa SK, tapos sa Unit 2 naman po 52 at 14 sa SK. Ang total polling precinct po natin is 3, pero po ang correction, ang total
schools po natin, bali 3 po, ang polling precinct ang polling precinct po ng barangay election is 134, sir. Okay. Tapos, ang ating pong total registered voters po dyan is 16,191 sa barangay, and sa SK po is 4,200. So, sa deployment naman po ng ating pong mga personnel is nagkaroon na po tayo ng final deployment kung saan ma-utilize po natin lahat ng ating pong mga personnel. May kanya-kanya na pong designation kung sino po ang malalagay sa bawat eskwelahan, at may mga additional din pong galing sa BFP, sa Maritime, at saka po sa Philippine Coast Guard. Opo, sir, sa inyo pong assessment, ang pangampanya po nagsimula po noong October 19 at ngayon po ay October 26. In general, sir, mula po nagsimula ang pangangampanya dito po sa Baclaran, ano po ang inyong assessment? Sa akin pong assessment, ang ating pong barangay and SK election is, as of now, is peaceful naman po. Wala pa naman pong reported na violence or kung ano man pong masamang nangyari, wala pa naman po. Sana naman po wala. At yun naman po ang aming pinipilit at gagawan po ng paraan na ma-maintain ang peace and order po dito sa Baclaran. Ayan. So, doon po sa ating mga kababayan, dito po sa lungsod ng Parañaque, ganun din po dito sa Baclaran. At mabuti naman po dahil sinabi po ng ating police major, nasa kasalukuyan siya po ang sub-station commander dito po sa sub-station 1. Mula po doon sa kampo ng ating mga politiko, sabihin po natin sa kampo ni John Saidi, ni Cap John Saidi, ni Kagawad Vincent Manggosing, ni Kagawad Agnas, maging ito po si ating tumatakbo rin na kapitan, ito po kampo ni Kaelyes, ay naging maganda po ang takbo. So tayo naman po ay naniniwala na ito naman po mga politiko na ito kaya po sila tumakbo dahil ang pinaka-purpose po nila ay magserbisyo para sa barangay. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, batid po natin na sabi nga po nila ang barangay election daw po ay medyo mainit dahil lalong-lalo na dahil magkakapitbayan, magkakasama. So tayo po ay naniniwala doon sir sa kanila. Okay, so lipat na po tayo sir sa usapin ng peace and order sa pangkalahatan mula po doon sa usapin ng 16 Auto o kaya dito sir mga petty crime na nagaganap dito po sa inyong barangay. Kumusta naman po? Dito naman po sa Baclaran, dahil nga po sa maraming tao, lalo sa araw ng Miyerkules at Linggo, hindi po natin maiwasan na may mga nawawalan po ng nalalaglagan ng cellphone o nakukunan ng cellphone allegedly. Sa part naman po ng PNP is maximum police visibility po ang aming ginagawa at pinapalinta po na ating po mga pulis ay lagi po nasa labas at nasa kalsada po para po makita po ng tao, para mapigilan or ma-preempt po ang kahit anumang pong illegal na aktibidad. So sa naman po ng krimen sa nagdaang ilang buwan sir na aking po pamamalagi bilang commander po dito sa Baclaran, wala pa naman po krimen na higa nga po malala na nangyari dito na huwag naman po sana. Okay. Sa inyo pong sir monitoring dito po along Airport Road, maging dito po sir sa Roas Boulevard o kaya dito po sa along Quirino Avenue. Kung okay lang po sa inyo sir, pagkakalam po natin dito sir, may mga restaurant o kaya may mga nightclub o ibang uri ng hanap buhay sa gabi, kumusta naman po ang ano nila? Ito pong sinasabi niyo po na sa Airport Road at po sa Roas Boulevard, ang nagiging problema lang naman po natin yan is yung mga nakakainom, kasi na medyo nagmamaoy, pero ang ating pong sitwasyon ngayon is controllable naman. Kaya po hindi naman po ganun kalala. Kahit po yan pong hile-hilera po ng inuman, magkakatabi at marami po nagiinuman, pero hindi naman po nagiging cause lagi ng gulo. Okay. Ayos naman po. Opo. Sir, tuwing umaga o kaya tuwing araw, alam po namin sir, may tinatawag po rito na Task Force Baclaran, di ba? Apo sir. Mayroon din po tayong mga barangay tanod, Apo. kasama po yung inyong mga kapulisan.
sabihin po natin, sir, kumusta naman po ang daloy ng ating trapiko dito? Ganun din po sa usapin, sir, ng mga vendors dito po sa ating lugar, dito po sa Baclaran, dito sa Redemptor Restaurant, maging sa Roas Boulevard, kasi nagkaroon po tayong tinatawag na doon sa nilaunching natin na Discipline. discipline zone. Kumusta naman po? Naipagpapatuloy pa po ba yun hanggang ngayon? Yung pong ating nilusan na discipline zone, harapan po ng Baclaran Church, naipagpatuloy naman po sir yung pong ating pong programa na kung saan may oras po na bawal po magkaroon ng vendor doon sa harapan, lahat po ng city ordinances and national and local ordinances is naipatupad. Yung pong mga bawal po is talaga pong nababantayan ng ating pong mga pulis, katulong po ang ating task force, tsaka ating pong mga Metropolitano. Ang trapiko lang po talaga ang medyo nagiging problema natin, lalo tigit pag Wednesday po at Sunday, alam naman po natin, araw po yan ng simba ng Baclaran, kaya po medyo sumisikip po ang ating daan. Tapos dito naman po sa Redemptorist Road, although pagdating po ng hapon hanggang gabi, pinapayagan po sila magbenta ito po natin mga vendor, hindi naman po sa ganun ka nagiging kasagabal dahil po may authorized po tayong linya kung saan lang po sila pwede magbenta at magtinda po ng kanilang mga paninda. Kaya po, controllable naman po. Opo, in addition po, sir, nakita po natin dito sa lugar ng Quirino Avenue ay tila may ginagawang kalsada. Papa. Okay. Yung pong ginagawa pong kalsada na po along Quirino Avenue sir, yan po ay drainage system po. Na makakapagpatulong, lalo tigit po sa pag-araw ng tag-ulan. Kung mapapansin niyo po, kung kayo po ay mapapadaan dito sa papunta po ng Pasay, ito pong Quirino Avenue na ito, yung way na po ito, yan po ay bumabaha, lalo po umulan sir. Ang taas po ng baha dyan. Sa tulong po ng DPWH at ng ating pong lokal na barangay, nagkaroon po sila ng programa na ipaayos po yung drainage system along ng Quirino Avenue, which kahit pa paano naman po, magiging maganda ang magiging resulta niyan pagkatapos ng construction. Ang problema lang po ngayon, siyempre po, may nagagawa din ng mga equipment, medyo sumisikip po ang ating daan. Yan po ang nagiging cause kung bakit po tayo nagkaka-traffic pansamantala habang ginagawa po yung ating kalsada. Ayan, tama po. Doon po sa ating mga kababayan na nagtatanong na sabi nga po nila medyo may traffic talaga dito po along Quirino Avenue. So, malinaw po na kaya nagkakaroon po ng traffic dito sa along Quirino Avenue dahil sa kasalukuyan po ay inaayos po yung drainage. Hindi po ordinary yung drainage, malaki pong drainage ang ginagawa rito. Nandito po yung mga culvert, nandito po yung mga equipment dahil sa kasalukuyan po ongoing yung ginagawang pagtatrabaho diyan po sa lugar. Kaya medyo masikip sabihin natin sa umaga o kaya sa hapon, hindi talaga maiwasan pagsigit. Okay? Already more than 2 tons na basura
Okay? Tutas na basura, hindi po po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga Okada, mamaya mga by 3 Good morning, Brenda. Okay sir, bali nagiging maganda po pala ang takbo ng ating mga politiko o takbo ng kanilang pangangampanya. So, itatanong ko lang sa inyo sir, pagdating po ng eleksyon, kung okay lang po sa inyo, kumusta po yung deployment at saka yung mga tauhan nyo sir, yung manpower, may day off po ba sila? Simula po bukas sir, October 27, lahat po ng personnel po ng ating pong substation at buong Paranaque po sir, Opo. wala pong day off. Full force po lahat po ng kapulisan ng buong Paranaque simula October 27 hanggang makatapos na po ng undas. So tuloy-tuloy po ang kanilang trabaho. Opo sir, lahat po sir. Wala pong exemption. Bukod sa paternity, maternity, tsaka sick leave lang po sir ang pinapayagan po. Hindi pumasok sir. Pero the rest po sir is full force po lahat. Buong police ng Paranaque. Po, ibig sabihin, itong ating sa mga kababayan, sir, kung sakaling may problema o may mga inaing o gustong ilapit dito po sa inyong tanggapan, ibukas po ito 24/7. Opo sir. Opo. Oo. Kung okay lang po sa inyo, sir, siguro panawagan na lang po sa ating mga kababayan. Ganun din po doon sa mga ating mga kababayan na tumatakbo bilang kagawad, chairman o kaya sangguniang kabataan na ang kanilang pangangampanya total malapit na. Siguro po, sir, panawagan sa ating mga supporters, malaking bagay na po yun. Magandang gabi po ulit sa ating po mga taga-subaybay. Lalo tikit po sa mga
sa pamunuan po ng pulisya ng Baclaran, kami po ay taus-pusong nakikiusap sa inyo na sana po ay mapanatili natin ang katahimikan at kaayusan. Lalo't higit, ang ating pong hangarin is mapaayos, mapaganda, at mapanatiling tahimik ang ating pong barangay. Sa ating pong mga supporters, huwag po tayo magpadala sa ating mga emosyon, ating pong huwag masyadong dibdibin ang ating pong eleksyon. Alalahanin niyo po, ang eleksyon ay isang araw lamang. Isang araw na kung saan iboboto natin kung sino sa tingin natin kung nararapat at dapat maging sanggunian ng ating barangay. Akin po lang pong pakiusap, ito po lagi ang ating isipin, ng eleksyon ay isang araw lamang. Tayo po ay isang barangay, isang city, at isang bansa para parehas po tayong Pilipino. Wala po tayo dapat samaan ng loob. Kung magkaroon man po ng tinatalo, tinanalo, huwag po natin masyadong bibibin. Dahil ang eleksyon po ay isang araw lamang nga. At tayo po ay lagi pong magkakasama. Huwag po tayong magkakaroon ng samaan ng loob. Dahil yan po ay magiging balakid sa pang-araw-araw nating gawain. Ang gusto na naman po natin mapaayos at mapaganda ang ating buong barangay, magsuportahan na lamang naman po kung sino pong mananalo, at doon naman po sa matatalo, huwag naman po natin dibdibin ang pagkatalo. Higa nga yung better luck next time, may susunod pa naman, hindi pa naman po katapusan. Kaya siguro kaya po nangyari, kaya po hindi pinalas, kinapos pa sa konting support. Ayan, so maraming salamat sir. Ang ating pong nakapanayam ngayon ay wala pong iba kundi itong si Police Major Alan P. Hernandez. Sa kasalukuyan siya po ang Sub-Station Commander ng Baclaran dito po sa lungsod ng Parañaque. At ganun din po, siguro tama po ang sinabi ni sir na doon po sa mga supporters, followers, sa mga kandidato mula po sa barangay hanggang po sa Sangguniang Kabataan ay panatiliin po natin na maging smooth, maganda po ang samahan. Kung tayo po ay swertehin, tayo po ay magpapasalamat. Kung tayo po ay hindi swertehin, siguro po tama po nabanggit ni sir na sa marami pang mga barangay eleksyon na pwedeng dumating, pero po yung pagkakaibigan, pero po yung ating kalusugan o ating samahan ay hindi po mawawala. Maraming salamat po and God bless po. Magandang gabi. Yan. Opo, so yung pong pinalabas po natin, interview po natin yang sa Sub-Station Commander ng Sub-Station 1 diyan po sa Baclaran na si Police Major Alan P. Hernandez. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:35 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. So tuloy-tuloy na po tayo, tuloy-tuloy na po tayo. Siyempre, ang issue pa rin po natin, sasapin po ng kasalukuyang tuloy-tuloy na pangampanya ng ating mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At batid po natin na sila po ay naghahabol na rin po ng oras. Siyempre, sila po ay nangangampanya sa araw at nagkakaroon po ng kaukos sa gabi. Opo, so dito po sa lugar ng Baclaran, kanina, Opo, kanina, bali na talakay nga po natin na nagkalalaban-laban po dyan ay sila Kagawad Manggosing, Kapitan John Saide, ito pong si Kagawad Wilmer Agnas, at ganun din po itong si ito pong si Kaelyas, na kung saan ay sila po ay apat na naglalaban-laban po dyan bilang punong barangay sa lugar ng Baclaran. Opo, so lilipat na po tayo dito po sa lugar ng Tambo. Batid po natin na apat din po dyan naglaban-laban. Ito pong kasalukuyang barangay captain, ito pong si Jenny Quezon, and of course si Kagawad Kennedy Bidoy at Bidol, dating Consul Jimmy de Los Santos, at kasalukuyang ito pong si Rigo Mabo naman na tuloy-tuloy din pong nangangampanya para dyan po sa pinakamayamang barangay ng lungsod ng Parañaque na
na ito pong Barangay Tambo. Samantalang dito po sa lugar ng Dungalog, medyo tahimik ang laban dahil tila tatlo lang po naglaban-laban dyan. Ganun din po dito sa lugar ng La Huerta, tatlo din, at ganun din po dito sa Barangay Santo Niño, 2, at dito po sa Barangay Vitales ay walang kalaban. Opo. Opo, ang Barangay Vitales, ang barangay dito sa lungsod ng Parañaque, na ang kasalukuyang punong barangay na si Alex Alvarez ay wala pong kalaban. Opo, kaya ang eleksyon po dyan, 100% na panalo ng kapitan, at maglaban-laban na lang po talaga doon po sa Kagawad. Opo, sa Barangay Vitales po yan Pagdating po sa lugar ng San Dionisio, tatlo din, at ganoon din po dito sa lugar ng San Isidro, 2. Ito po si Barangay Captain Noel Haplos, at sa kasalukuyan si Conchal Bok Insyong naman. Opo, so dito po sa lugar ng BF, 2 din po si Attorney Ascal, ganun din po si dating kapitan, ito pong si Jeremy Marquez, at ganun din po dito sa Barangay Marcelo Green ay tila 2 din, Opo, so ganun din po sa Barangay Don Bosco, 2, diyan po sa Barangay San Martin de Porres, 2 din, at samantalang dito po sa Barangay San Bali ay marami-rami, 7 po sila naglalaban. Opo, 7 po dyan naglalaban, at ganoon din po dito sa Barangay Merville, 3, at sa Barangay Munwok ay tila 4 din. Opo, pero nagiging mainit po ang labanan dahil ang usapan po dyan, may isang kandidato na talagang namimigay na at may QR code pa. Opo, so abangan po natin ang mga susunod na kabanata dahil ito po ay naibalita na po natin, at videohan na po natin, at picturean na po natin, at may mga nagpadala po sa atin na ito po ay tila talagang nagiging, sabi nga po nila, talagang laban kung laban. Opo, pero ang problema, yung po mga hindi sumusunod sa pinagbabawal ng COMELEC ay tila po sila ay lumalamang dahil yung iba po na mga kandidato ay sumusunod. Una po doon sa usapin ng paglalagay po ng mga poster na ipinagbabawal po doon sa hindi designated na lugar. Opo, pero yung kandidato, yung pong kandidato, hindi na nga po nasa designated pa, hindi nasa designated, pero nasa poste pa ng kuryente. Opo, sana doon po sa mga alagad ng batas, lalong-lalo na to po yung COMELEC, na kung saan sila naman po ang nautusan na bantayan, ayusin, ipatupad ang mga dapat ipatupad during the campaign period, sana po kumilos na po kayo. Opo, dahil kapag hindi po kayo kumilos, po, ang mahirap po dyan, baka gayahin po ito noong mga matitinong kandidato, nagkanda loko-loko na. Opo, so kilos po tayo. At ganoon din po, siyempre, ang ating pong mga kaibigan na lumalaban po dyan sa lugar ng Cavite, So, good luck po sa inyo. At ganoon din po, dito po sa aming mga kaibigan, dito po sa lugar ng Rizal, Opo, so regards ko po kayo, yung mga lumalaban pong Barangay Kapitan, at ganoon din po Barangay Kagawad at SK Chairman. Regards ko po kayo. At ganoon din po dito sa lungsod ng Parañaque, dyan po sa Barangay San Antonio, regards po natin si Kagawad Rodi Avila, at ganoon din po yung pong ating kababayan na po si Pat Clapes, po Kagawad Pat Clapes, regards ko po kayo. Ganoon din po dito sa lugar ng Munwok, si Mandapat, sana iswerte po kayo. At ganoon din po dito sa lugar ng Sambali, na ito pong si Barangay Kagawad na si Tino Castrense naman. Good luck po sa inyo, good luck.
Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:41 ng gabi. So malapit na po tayo magtatapos. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa mga kandidato, pinapaalalahanan po natin na sumunod po tayo doon po sa pinatutupad o titinatadnata po ng ating COMELEC. Opo, kailangan po yan dahil kapag kayo po ay hindi tumupad, baka kayo po ay mabigyan po kayo ng kaso. Mahirap na po yan. At yung pong ating mga kasama po doon sa Parañaque Net Radio Worldwide, doon po sa Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6 hanggang Unit 410, sa pailalim po ni Doc Nel Silva naman, at ganun din po itong usad po ni Samuel Ramos, regards po natin, at ganun din po yung iba pang ating unit, at kasama na po itong Community Affairs Section of the City of Parañaque sa panguna po ni Police Major eto pong si Police Major Esther Arandia naman, nasa kasalukuyan siya po ang officer in charge ng Community Affairs Section ng City Police Station, at ganoon din po sa panguna po ni Police Colonel na ito pong si Recon Police Recon Gardoki naman. Opo, siya po ang kasalukuyan nating Chief of Police ng lungsod ng Parañaque. Opo, ganun din po. Siyempre, malapit na po tayo magtapos. Regards po natin ang ating makasama dyan po sa lugar ng City Hall. Siyempre, sa panguna po ng ating butihing Mayor Eric Olivares, Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Joan Villapuerte, kasama na po ang mga konsyalis ng Distrito 1 at Distrito 2, ganun din po ang mga department heads of the City of Parañaque sa panguna po ni Attorney Volter de la Cruz, ito pong City Treasurer Office Anthony Pulmano, and of course ito pong head ng Parañaque Tourism Office, at ito pong Public Information Office, no other than ito pong si Sir Melquadi Salipoon, 10 ng kanyang mga officers and staff dyan po sa lugar ng dyan po sa City Hall. Regards ko po kayo sa office ng Public Information Office. Okay, doon po sa ating mga kababayan, malapit na po tayo magtapos. Sana yung pong ating mga kaibigan ay naulit po natin, ingat-ingat po kayo, lalong-lalo na po yung mga araw at gabi na nangangampanya. Umaga pa, madaling araw po, nag-iikot na po yan, inaabautan maghapon, pagdating po ng gabi, nangangampanya pa sila. Sana po ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po kayo habang kayo po ay nangangampanya. Ayan, okay. So, Mr. Chairman, tayo po ay malapit na po magtatapos. At doon po sa ating mga kaibigan, Chairman, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go.